Ang tagapatay ng bayani ay nakahiga sa silid. May nagsabing matatag ang kanyang paghinga at normal ang pulso. Napakataas ng tibay ng kanyang mga buto, isang katangian ng mga gumagamit ng regalo. Pagmulat niya ng mata, may nakita siyang lalaki sa harap niya na nagsabing tila gumaling na ang mga sugat mula sa bala. Pinalitan na ni Sinclair ang kanyang damit. Patuloy na nagsalita ang lalaki, sinabing mabuting itigil muna ang mga supplement habang hinahanap niya kung saan niya inilagay ang mga iyon. Maingat na hinugot ng babae ang scalpel. Lumingon ang lalaking may gas mask, may hawak na maraming gamit. Sa wakas ay nahanap niya iyon, ngunit nagulat siya dahil walang nakahiga sa kama. Bigla siyang lumitaw sa likuran niya. Hindi nagpanik ang binata at sinabing kung tatayo ka sa likod ng isang tao at susubukang saksakin siya, mas mabuting paalang ang hiwa. Hindi maintindihan ng babae ang nangyayari. Lumingon siya, itinaas ang kamay, at sinabing kung malas siya, maaari siyang tamaan sa tadyang. Inilabas ng babae ang scalpel at tinanong kung sino ang taong iyon at nasaan siya ngayon. Ang lalaki naman ay nagtanong kung narinig na ba niya ang tungkol sa mga walang pangalan. Inilarawan niya ang mga mandirigma at ang labanan, matagal na ang nakalipas. May digmaan sa pagitan ng angkan ng mga bayani at isang asosasyon ng mga kontrabida. Maaaring isipin na ang mga natirang kontrabida ang nabubuhay mula sa digmaang iyon. Ngunit sa totoo lang, wala ni isa sa kanila ang lumahok doon. Inilagay niya ang kamay sa dibdib at sinabing Vector ang kanyang pangalan, isang doktor sa mga walang pangalan. Kaya hindi ba siya masyadong bastos sa kanyang tagapagligtas? Ngunit sa totoo lang, wala naman daw siyang ginawa. Itinago ng blonde ang kutsilyo. Bumukas ang pinto ng silid at may pumasok na babae, tinanong kung gising na ang kanilang bisita. Ngumiti siya at sinabing tinatawag sila ni Ingen. Lumingon ang mga lalaki at sinabing sabay-sabay silang pupunta. May mga kakaibang koridor sa gusali. Naglalakad ang babae habang kumakain ng mansanas. Napansin ng mga kasama ang kanyang kalmadong kilos. Yumuko ang isa at pabirong sinabi na baka nilagyan niya iyon ng lason. Tumawa siya at sumagot na masama ang epekto ng lason sa kanya. Bigla siyang humarap at tinanong kung nasaan ang tangkay ng mansanas. Maamong sagot ng tagapatay ng bayani, kinain niya iyon. Labis silang nagulat. Hinawakan ng isa ang kanyang baba at sinabing nakakatawa talaga ang batang ito. Nagpatuloy sila. Tiningnan ng babae ang kanyang kamay at naisip na para magamit ang regalo, kailangan niyang panatilihin ang antas ng calories. Tumangala siya, baka dinadala na siya sa kanilang mga kasamahan. Kailangan na niyang kumilos ngayon. Tumingin siya sa paligid. Naglalakad sa tabi niya ang binatang may gas mask, si Vector. Hindi ito mukhang mandirigma, kaya niya itong patumbahin sa loob ng ilang segundo. Ngunit may isa pang kasama sa tabi niya. Ang problema ay ang kanyang sarili, kaya ba niyang patumbahin ito? Naglakad ang blonde, iniisip ang gagawin, ngunit sinabi sa kanya na huli na. Lumapit si Sinclair sa pinto at sinabing naroon na sila. Binuksan niya ang pinto at ngumiting nagsabi ng maligayang pagdating, ito ang lungga ng mga walang pangalan. May ibang mga tao sa loob na naghihintay. Itinaas ng babae ang kamay at nagpakilala. Itinuro niya ang lalaking nakaitim, ang lalaking iyon ang katawan ni John. Ngunit mas interesado ang blonde sa pinuno. Ipinaliwanag ni Sinclair na ang gwapong lalaking nakatayo sa tabi niya ay si Ingen. Mapanganib ang lalaking ito. Sa kabilang panig, ang mga tao ng ika-17 sangay ng angkan ng mga bayani ay naglalakad sa pasilyo, pinag-uusapan kung paano iniwan ng isang bayani ang kanyang kasama para mamatay. Itinaas ng pulang buhok ang kamay at sinabing wala silang ibang pagpipilian, napakalakas ng mga kalaban. Sinabi ng boss na si Viper ay isang lalaking may malaking potensyal. Marami silang ginugol para linangin ang kanyang kakayahan, at ngayon ay mapapag-alitan siya. Umikot ang mata ng psycho at sinabing kaya nga hinihiling niyang gumawa man lang ng kahit ano. Hindi ba posible iyon sa kanyang lakas? Nag-isip ang lalaki at sinabing ang branch manager ay hindi responsable sa ganitong trabaho, kahit mas gusto niya kapag nasa larangan siya ng labanan. Nagpatuloy sila sa paglalakad at pinag-usapan kung kilala ba ang umatake. Sumagot siya na magugulat ang lalaki kapag narinig niya kung sino iyon, si Ingen. Kumunot ang noo ng boss, sinubukang alalahanin, at biglang natauhan. Nahulog ang sigarilyo niya sa sahig. Hindi maaari, talaga bang ang lalaking laging nakangiti?
Binawi ng pulang buhok ang kanyang ngiti at sinabing tama ang lahat. Kinamot ng lalaki ang ulo at nagmura. Pagkatapos ay nagmadali siya pasulong at sinabing dapat sinabi iyon ng mas maaga. Oras na para gawin ang kanyang trabaho. Ipinakilala niya ang binata kay Jagger, may emergency. Kailangan nilang tawagin agad ang lahat ng bayani ng sangay. Samantala, bumalik ang lalaking may ngiti. Tiningnan siya ng blonde at sinabing hindi niya kailangan ang walang saysay na salita, at tinanong kung sino ang lalaban. Itinaas ni Sinclair ang kamay at masayang sumigaw na siya ang gusto. Inilabas niya ang kanyang sandata at sinabing ito talaga ang hinihintay niya. Naging maingat ang blonde. Sa sandaling iyon, sinugod siya ng babae. Nakaiwas ang tagapatay ng bayani, ngunit hindi iyon nakaapekto sa kalaban, patuloy ang pag-atake. Nagpa siya si Ava na kumilos. Hinawakan niya ang hawakan at sa isang hampas ay itinapon ang kalaban palayo. Gumalaw siya kasabay nito, sinipa ang babae at itinapon ito ng napakalakas, bumangga ang ulo nito sa pader. Yumandar ang blonde at narinig ang tawanan. Iniunat ng kalaban ang kamay na may ngiti at sinabing natalo siya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Inabot niya ang kamay nito. Pinagmamasdan ng lalaking may gas mask ang lahat. Tiningnan niya ang babae at naisip na hindi siya basta-basta. Pumalakpak siya at hiniling na tapusin ang pagbati. Lumapit ang blondina at tinanong kung bakit nila siya iniligtas. Tumingin siya sa pinuno at diretsahang nagtanong kung ano ang tunay nilang layunin. Tumangala ang lalaki at malamig na sinabi na ang kanilang layunin ay wasakin ang clan ng mga hunter. Nagulat ang dalaga. Nang marinig niya ang pangalan ng clan, biglang nanikip ang dibdib niya, iyon ang grupong pumatay sa kanyang nakatatandang kapatid. Bigla siyang nagliyab sa galit, lumapit at mariing nagtanong kung paano niya nalaman ang gabing iyon. Dumating ang isang binata at yumuko. Binati siya, at gumanti rin siya ng pagbati. Sa harap nila, malapit sa mga kandilang halos maupos na, nakaupo ang isang matandang lalaki sa wheelchair. Dahan-dahan nitong inilabas ang kanyang espada at nakita ang binata sa refleksyon ng talim. Sinabi nitong matagal na siyang nagretiro, kaya interesado siyang malaman kung bakit siya tinawag. Halos maubos na ang kandila nang sabihin ng binata na kung tatanggi siya, magsisinungaling siya. Lumapit siya at ipinaliwanag ang lahat. Tumalikod ang matanda at sinabi na gusto niyang tulungan ang isang bata. Ngumisi ang matanda at tinanong kung talagang napamahal na ba siya sa asong pinalaki niya. Tumangala ang binata at sinabing mas naging matapang siya simula nang huli silang magkita. Inilapag ng matanda ang espada sa kanyang kondongan at biglang kumislap ang kanyang mga mata. Tinanong niya kung handa na ba ang binata na magsalita. Lumapit ang binata, naupo sa tapat niya, at sinabing nakikinig siya. Ipinakilala ng matanda ang dalaga, isang mamamatay ng mga bayani. Inilarawan niya kung gaano siya kalupit sa labanan, may likas na talento at pambihirang kakayahan. Naalala ng matanda ang kanyang mga galaw, walang duda na sa hinaharap ay magiging makapangyarihan siya, ngunit hindi pa ngayon. Parang binalot ang dalaga ng mga pulang sinulid, isang dulo ay naghihintay sa kanya. Kapag hinarap niya ang tunay na malalakas, siguradong mamamatay siya. Gabi na, nakapulupot ang mga braso ng binata at tinanong kung talagang ipagkakatiwala nila sa kanya ang batang tigre. Lumapit ang matanda at sinabi na malinaw ang kanyang layunin, sirain ang clan. Ngunit sa prosesong iyon, haharap sila sa isang babae, isang taong lumahok sa digmaan. Alam ng binata ang ibig sabihin nito. Idinagdag ng matanda na kahit durugan nila ang buong clan, kapag hindi nila tinalo ang babaeng iyon, sila ang matatalo. Tinanong niya kung talagang makakalapit ang hero killer sa babaeng iyon. Tumayo ang binata at sinabing darating ang araw na mangyayari iyon. Sumagot ang matanda na kung ganoon, ayos lang, ngunit kapag nabasag ang batang iyon, wala na siyang kinalaman. Habang papalayo ang binata, sinabi niyang ang nagturo sa dalaga ng lahat ay ang mismong matandang iyon. Ngumiti ang matanda. Sa kasalukuyan, sa isang tagwan, lumapit ang dalaga. Yumuko ang blondina at sinabing ang hero killer ay naghahanap lang ng pumatay sa kanyang kapamilya. Naging mabigat ang hangin. Sinabi niyang nais niyang mamatay matapos silang makalaban. Lumapit ang dalaga at sinabing hindi iyon sagot sa tanong niya. Tinanong niya kung paano nalaman ng lalaki ang tungkol sa kanyang kapatid. Hindi na nakatiis si John at umatake. Mabilis ang galaw, ngunit nakaiwas siya. Napansin niyang sobrang bilis nito.
Biglang may nangyari, may lalaking tumayo sa harap nila, hindi makagalaw, halos 1 sentimetro na lang ang layo. Itinaas ng pinuno ang kanyang kamay at pinigil siya gamit ang sariling lakas. Sinabi niyang binalaan na niya ito. Napatingin sa paligid si Ava, lubos na kaguluhan. Ang grupong Nameless, paano ito nabubuhay bilang organisasyon? May lalaking nakaitim na lumapit at sinabing wala ng oras. Tumakbo ang lalaking nakamaskara, sumisigaw. Tinanong ng isang babae kung ano ang nangyayari kay Vector. Nakakatuwa raw ito, ngunit patuloy siyang sumisigaw, hindi siya pwedeng tumayo lang at mag-aksaya ng emosyon. Napagtanto ng Blondina ang totoo, kaya siya iniligtas ay dahil kailangan nila ang kanyang lakas. Inisip niya ang isang chessboard. Wala siyang impormasyon, pero sila meron. Kung ganoon, limitado ang mga posibleng kasunduan. Nagpasya siya, hindi niya pwedeng tanggihan ang alok, ngunit kapag siya ang sumang-ayon, siya ang mangganguna. Sinabi niyang alam niya na ang gusto nila. Tumigil ang lalaking nakagasmask. Tumangala siya at sinabi na gagamitin nila ang kanyang kapangyarihan, kapalit ng impormasyon. Ngumiti ang Blondina, mabilis daw siyang makaunawa. Sumang-ayon siya. Pagkatapos, sinabi nilang ang plano ay wasakin ang 17 sangay ng mga bayani, kasama si Psycho. Lumubog ang araw. Tinanong ng dalaga kung 4 lang ba sila. Mukha raw silang baliw. Ngumiti ang pinuno at sinabing 5 sila, kasama siya. Sa isang malayong kanyan, isang dalagang may asul na buhok ang abalang nagbabaliktad ng pahina ng kanyang kwaderno. Iniinis niyang binigkas na puno na ang lahat ng araw, kasama ang mga weekend, para sa susunod na 2 linggo. Ngayong araw din, matapos ang raid, kailangan pa raw dumalo ng mga kontrabida sa shooting ng patalastas ng clan. May babaeng nakatayo sa tabi niya at pabirong nagsabi na pwede na siyang magpakamatay. Nagulat ang assistant at agad humingi ng paumanhin. Ngumiti ang babae at sinabing hindi na kailangan, lahat daw ng ito ay dahil sobrang galing niya. Nakabitin sa kanyang dibdib ang medalya ng kaayusan, tanda ng awtoridad. Sinabi ng dalaga na napakahirap ipakilala ang lahat ng bayani. Bigla, may mga tunog sa di kalayuan. Kamandat ang babae at nagsabing mukhang paparating na sila. Umangat ang alikabok, isang buong grupo ng mga bandido ang rumaraga sa papalapit. Sa isa sa mga sasakyan, may lalaking humihinga ng apoy at sumisigaw na sunugin ang lahat. Napansin ng isa pang miyembro ang isang babaeng nakatayo sa gitna ng daan. Hindi malinaw kung bakit niya hinaharangan ang kalsada, pero wala raw iyon, aarangkada lang sila. Sa sandaling iyon, umatras ang Blondina at itinaas ang kamay. Tinawag niya ang mga anino, mula sa ulap, biglang bumagsak ang malalaking projectile, kasama ang kanyang espada. Hinawakan niya ito at inayos ang kapit. Walang camera, walang reporter, walang saksi. Iwinasiwas niya ang espada. Nagliyab ang kanyang mga mata. Hindi na niya kailangang magpigil. Tumakbo siya pasulong at handang humataw. Isang galaw lang ng sandata, at isang napakalakas na shockwave ang sumabog, nilamon ang lahat sa landas nito. Sumikat ang araw. Ngumiti ang babae at nagsabing kailangan niyang uminom pagkatapos, marahil sa 17 sangay. Lumapit si John at tinanong kung pababayaan na lang ba nila ang dalaga. Hindi niya gusto ang matandang iyon. Lumingon siya sa kaibigan at tinanong kung bakit hindi gumamit ng gift si Sinclair. Itinaas ni Sinclair ang kamay at sinabing ayaw niyang may mamatay dito, at bukod doon, gusto niya ang dalaga. Ngumiti siya at idinagdag na maganda ito at tuwiran sa likas na ugali. Lumapit ang lalaking nakamaskara at sinabi niyang hindi niya alam kung paano sasabihin. Ipinakilala niya ang Blondina at inamin na muntik na rin niya itong malinlang. Ang bawat galaw ng dalaga ay kalkulado. Kahit ang sandaling nagalit siya ay maaaring bahagi lamang ng isang laro. Naalala niya ang nagliliyab na mga mata nito. Tinanong siya ng kasintahan kung ano ang ibig niyang sabihin. Inilagay niya ang kamay sa dibdib at sinabing pareho ang tibok ng puso nila. Naalala niya kung paano siya inatake ng dalaga mula sa likod sa unang pagkikita nila sa klinika, at kung paano nila ito inihatid palabas ng kanlungan. Pinag-krus niya ang mga kamay at sinabing ang dalaga ay kabaligtaran ng kanilang leader. Kahit magpanggap itong malamig sa labas, kumukulo naman sa loob. Lumapit ang leader at sinabing tumigil na siya. Dumiretso siya sa mesa at malinaw na sinabi na hindi siya tatanggap ng ibang opinyon. Inihayag niya ang desisyon,
Ang pag-atake sa ika-17 core ay isasagawa kasama ang Hero Killer. Masayang-masaya ang babae sa balitang iyon. Lumapit muli ang leader kay John at binalaan siyang hindi na siya pwedeng manghimasok ng walang pahintulot. Kung uulitin pa raw niya, papatayin na lang siya. Nanahimik ang lahat. Biglang itinaas ng lalaking nakagas mask ang kamay at nagmungkahi na kumain muna. Sumang-ayon ang babae. Samantala, sa isang basement, patuloy na nagsasanay ang blondina. Hawak ang rehas, walang pakialam sa pagod. Sa bawat paghila niya pataas, iniisip niya ang sarili, ang kaba, ang takot, ang bangin sa ilalim. Mataas na siya, pero mas mataas pa rin si Ingen. Tumangala siya. Malakas si Viper, ngunit ang lalaking si Andan ay nasa ibang antas. At alam niyang may mas malalakas pa kaysa sa kanya. Inisip niya ang isang higanteng halimaw. Sinimulan niya ang timer at pinakawala ng enerhiya. Kumislap ang paligid. Pinilit niyang magtagal hanggat kaya, hanggang sa biglang huminto ang daloy. Pinatay ang timer. 7 minuto at 37 segundo. Iyon ang kanyang limitasyon. Bumagsak siya sa sahig. Mas maganda kaysa dati ang resulta, pero kulang pa rin. Tinakpan niya ang mga mata. Bumalik ang mga alaala. Nakita niya ang sarili, yakap ang naghihingalong kapatid. Nakikiusap, mabuhay ka. Bata pa siya noon. Takot. Ngunit anuman ang mangyari, hindi na siya uurong, kailangan niyang mabuhay. Ipinatong niya ang kamay sa sahig at pumasok sa posisyong plank. Sa isip niya, nagsisimula na ang lahat. Itinaas niya ang nagliliyab na mga mata. Ang kanyang gift ay patuloy na umuunlad, lumalakas ito sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kakayahan ng ibang tao. Kinuyam niya ang mga kamao at naisip na papatayin niya silang lahat. Aagawin niya ang bawat kapangyarihan. Muling lumitaw sa kanyang isipan ang halimaw, na parabang nakatayo siya sa harap nito, handang makipaglaban. Sa malayo, may mga aninong nakikita sa kanyang isipan. Sinugod niya ang mga iyon. Isa-isa niya silang pinabagsak. Paulit-ulit siyang umatake, hinihiwa ang halimaw, at nagpasya siyang lalampasan niya ang lahat ng hadlang. Inisip niya ang sarili na may hawak na espada. Aakyat siya ng mas mataas. Tatayo siya sa lugar na dati hindi niya maaabot. Samantala, sa coffee shop, wala pa ring mga customer. Nakita ng matanda ang dalaga at tinanong kung nakipaglaban ba siya. Pagbukas niya ng pinto, sumagot siya ng oo at hindi. Tiningnan lang siya ng lalaki. Lumapit ito, piniling huwag nang alamin ang detalye, at sinabing oras na para magtrabaho. Kumislap ang paligid habang masigasig na naglilinis ang dalaga. Ngunit may nakatawag ng kanyang pansin. Pinupunasan ng matanda ang bintana at sinabi na kung may sasabihin siya, ngayon na ang oras. Patuloy na naglilinis ang dalaga at sinabing aalis na siya dahil naalala niya ang mga kakilakilabot na pangyayari noong muntik nang mamatay ang matanda. Dugo sa lahat ng dako. Tumangala siya at sumagot ng oo. Pagkatapos ay tumingin siya sa sahig at napagtanto na mula nang mabunyag ang kanyang tunay na anyo, hindi na siya maaaring manatili roon. Nagpatuloy siyang maglinis habang iniisip iyon. Lumapit ang matanda, tumingin sa bintana, at sinabing biglaan lang niyang inalok ang trabaho noon, at magiging masama kung pipigilan pa siya ngayon. Ngunit sinabi rin niyang maaari siyang bumalik anumang oras. Kumikinang ang karatula sa ibabaw ng pinto. Tinanong ng lalaki kung masyado ba siyang naging seryoso. Tahimik siyang nakinig. Halos wala namang bisita, kaya pwede siyang bumalik paminsan-minsan para magpahinga. Lumapit ang matanda at sinabing babayaran pa rin siya, na pag-usapan na nila iyon. Pagkatapos ay itinuro niya ang salamin at tinanong kung kaibigan niya iyon. May isang lalaking nakatayo sa labas, nakatitig sa kanila. Nagulat ang blondina. Tumakbo siya at itinulak palayo ang matanda. Alam niyang babalik ang lalaking iyon. Sinugod niya ang salamin at buong lakas na humataw. Sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang makalusot. Nabasag ang salamin at tumilapon ang lalaki. Pareho silang nahulog sa labas. Hindi siya tumigil. Sinipa niya ang lalaki at bumagsak si Psycho. Inilabas ng dalaga ang isang patalim mula sa ilalim ng kanyang palda at humataw, ngunit itinarak ito sa aspalto. Bigla niyang naalala kung paano dumating ang lalaking yun at napagtantong wala pala itong armas. Ang lahat ng nangyari kanina ay imahinasyon lamang niya. Hinubad niya ang apron at sinabing babalik siya sandali. Tinanggap iyon ng matanda at nagtanong kung sino ang magsasara ng kafe. Walang sagot.
Pagkaraan ng ilang oras, magkatabi silang nakaupo sa parke. Lumapit ang lalaki sa vending machine at nag-alok ng inumin. Nahulog ang bote. Ibinato niya ang lata sa dalaga at nasalo niya ito. Uminom siya. Masarap. Tubig na may mint. Inilapit ng lalaki ang bote sa kanyang dibdib at sinabing ang lalaking iyon ay tumatawid na sa hangganan ng impyerno. Gabi na, umupo siya sa bangko at sinabing hindi niya akalaing susundan talaga siya nito. Palaging lumilingon ang dalaga sa kafe. Binuksan ni Saiko ang lata at sinabing huwag siyang mag-alala, noong nakaraan ay nagbibiro lang siya. Ngayon ngay dumating pa siyang walang armas. Hindi niya maintindihan ang motibo ng lalaki. Ano ba talaga ang pakay nito? Inisip niya ang pinugot na kasamahan, baka dahil sa pagkamatay ni Viper. Hindi siya sigurado, kaya nag-ingat siya. Umupo siya sa katabing bangko at tinanong kung ano ang gusto nito. Walang ibang tao sa parke. Napansin ng lalaki ang kanyang pananabik. Ngumiti ito at itinuro siya, sinabing kailangan niya siya. Idinagdag pa na gusto niya itong maging kapareha. Biglang tumahimik ang paligid. Mataas ang buwan. Hindi nagsalita ang dalaga. Hindi maunawaan ang nangyayari. Tumawa si Saiko at tinanong kung anong klaseng kalokohan ang sinasabi niya. Ngunit naging seryoso ang lalaki. Sinabi niyang totoo ang lahat. Inilarawan niya ang mga bayani, ang nagbabagong anyo, ang lalaking apoy, at ang mga namatay. Iilan lamang ang pinipili para magkaroon ng gift. Ang mga may ganitong kapangyarihan ay may pambihirang tibay at mas mahabang buhay kaysa sa ordinaryong tao. Ngunit kakaunti ang talagang tumatagal. Naalala niya ang morgue. Hindi sila namamatay sa natural na paraan. Naalala niya si Viper, ang kapareha niyang nakahiga sa mesa. May doktor na may hawak na candy at nagsabing tumagal iyon ng mahigit 10 taon. Tinakpan ang bangkay. Sinabi ng babae na sayang, napugutan ng ulo ang isang tahimik na tao. Ngunit sa totoo lang, isa raw itong kawili-wiling tao. Nagkibit balikat si Saiko at sinabing agad siyang tinanggihan ng dalaga. Ngumiti ang doktor at sinabing mukhang naguluhan siya. Ngunit kahit tinanggihan, nangako pa rin ang dalaga ng isang maliit na pabor. Tumayo ang binata at sinabing lihim iyon. Kinuha niya ang guwantes at nagpaalam, darating siya para sa mga iyon. Matagal na raw niyang gustong subukan ang mga iyon. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naisip niyang may masamang mangyayari. Napangiti siya, nakabibighani ang dalaga. Sa maikling panahon, naging mas malakas siya. Alam niyang hindi na kailangang mag-isip pa ang mga pinuno ng clan tungkol sa kanya. Dahil kahit ang munting apoy, kapag binigyan ng sapat na oras, nagiging isang malaking sunog. At ang apoy na iyon, ay siya.